Hello, ready na ba kayo mag-aral ng konting chemistry? Today, ang topic ko ngayon ay electrolysis, a simple concept of electrolysis. Ito, umpisa na natin. So, we have here, sabihin natin meron tayo ditong material na pwede mag-contact ng electricity, no? So, yung conduction ng electricity, ano bang ibig sabihin nun? So, for example, meron tayong ref na basa, no? Hindi tayo nakurentehan pero nag-ground lang tayo. Ano naramdaman natin? Isa vibration parang sa kamay natin, di ba? Nag-vibrate tapos binitawan natin kasi lumalakas yun, no? So, ano ba yung nakikita natin sa kurente palagi, di ba? Waveform, parang vibration, no? Parang vibration siya. So, waveform. For example, meron din ditong material and sa alam natin, lahat ng material is composed of many, sabihin natin, many same of its kind, sabihin natin, we have ano no, a pure sabihin natin metal, no? Pero dito sabihin natin ito gamitin natin dito ay isang um, uh, carbon, no? So, yung carbon na yon is made out of many of these uh, elements of carbon, no? Para maging isang ano siya, isang malaking that you can see it na may bigat siya, na mayroon siyang is filling space, no? So, ito material na ito isang sabi natin carbon. Yeah? So, paano nagpa-function yung conduction ng kurente? For example, we have a 12 volt 12 volt potential, no? 12 volt yung ano natin, meron tayong 12 volt potential. Yeah, okay, and tension. So, this 12 volt may certain frequency yan, no? So, paano ano i-transfer 'yon sa ano nito sa material nito. So, for example, sinaksak natin dito yung 12 volt, no? 12 volt, sabihin natin AC, no? Alternating current. Yeah. Isang example lang to. So, we have 12 volt yung vibration na 'yon, no? So, yung vibration na 'yan is going through the material, no? Pero dito meron na din siyang ano dito mga elements, no? So, we pass it there, 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 pass it there. So, ano nangyari dito? So, actually, ang nangyari dito is ginagalaw lang nitong ano nitong yung kurente nito o yung ano niya, sabihin natin yung energy o kaya a certain kind of yung let's say a vibration o kaya sabihin natin a movement, no? A movement which then becomes an energy, you know? So, ang ginagawa dito is moving these electrons, yeah? So, pag gumalaw tong electron dito kasi magkakadikit siya, gagalaw din tong electron dito. Tapos ipapasa niya ulit dun sa kabila yung movement na yun. Papasa hanggang sa gumalaw na ng gumalaw yung mga electrons na yan. And passing the movement from one electron to the other. No? And then, finally, itong ano nito, for example, itong itong movement nito, yeah, is then pass into the, sabihin natin, ito siya, di ba? Ito siya, no? Sa water, no? Sa tubig. Ito, ito yon for example, is passing this movement sa loob ng water, no? So, nagpapasa ng ano, pinapasa sa tubig yung movement na yon. Ito yung tubig na. So, ito yung tubig. Tapos sa loob ng tubig, meron dyan H2O. H2O. Yeah? So, ito yung H2O. Sabihin natin ito yung H2O molecule nito. No? Since, sabihin natin, ginagalaw ng current yung mga electrons, it is possible for the H2O, no, to disturb itong bond niya. No? Through this yung current flow. No? Yung current flow. No? Current flow nito, sabihin natin dito, yeah, na-disturb to, naghiwalay silang dalawa. Yung isa, pupunta doon sa cathode.
minus. Yung isa naman pupunta dun sa positive, no? Simple ano lang to, simpleng concept lang to. So ano nangyari pag naghiwalay sila? So for example, dito, nandito sa cathode, yung positive, yan yung H, no? Yung hydrogen, no? Eh yung H2O, 'di ba? H2O, ito yung O, ito yung H2O. So maghihiwalay itong dalawang H, didikit dito, dadami siya, magdidikit din siya sa isa pang H dito, no? Kasi ang mga meron doon sinatawag na Magic 7, hindi sila pwedeng mag-isa. So maghahanap sila ng kapartner nila para maging sabi nating gas, no? So, didikit dito itong dalawang H, lalabas dito is H2 gas, hydrogen gas, no? Paglabas nila sa tubig, lalabas sila ng tubig, no? Magiging hydrogen gas yan, magdidikit to, magkakaroon ng covalent bond, no? So, ito na yon, hydrogen gas. Sa kabila naman, magiging oxygen, O2. Didikit na naman din siya ulit dito sa isa pang oxygen dito, no? Didikit pa siya sa oxygen ton. So, didikit pa siya sa isang oxygen dito, magiging oxygen na siya, no? So, didikit siya sa oxygen dito, lalabas siya doon, magiging O2, no? Lalabas siya dito sa tubig, magiging O2 na siya. Sorry. Oh, magiging O2 na siya sa tubig. Ito yung tubig, lalabas siya dito, magiging O2. O2. Yeah? Tapos dito naman magiging H2. So, dalawang produkto 'yan, isang oxygen, isang hydrogen gas. So, ano ang ginawa natin pag nagkaroon ng electrolysis? So, ang nangyari is creating, sabihin natin, na potential ulit sa dalawa nito, able to react, sabihin natin, with other elements, no? So ang nangyari doon is finally is we made a endothermic reaction, no? So we increase, sabihin natin, we increase the potential ulit ng H2, no, to be ng hydrogen to be an H2 gas, enable for it to react again sa oxygen, no? So we created two H2, no? Dalawang H2 na gas and one oxygen. So that will be a delta H. So ito ulit. 2H2, 2H2, 2H2O, magiging 2H2 plus O2. Ito yung produkto, ito yung kailangan natin para ma-convert dito sa 12 volt, no? So we just separated hydrogen and oxygen. Yeah, so anong nangyari doon? Anong tawag doon sa ginawa natin? Isa endothermic reaction.